Hello everyone! Welcome back to Cosmophil Tarot PH, and for today's reading, meron po tayong weekly reading for October 16 to 22 for the sign of Pisces. So Pisces, tingnan natin kung ano yung message sa'yo. Just a simple reminder po, no? This is a collective reading, so hindi po lahat ng Pisces sign ay maitatap natin. So, yun lang. Kung sino lang po yung nakarelate, yun lang po ang, ito po ay para sa inyo. But for those na hindi natin naitap ang energy, you can always come back pag may reading tayo kasi baka energy nyo naman yung maitap natin. Okay? So, let's see. Anong message kay Pisces? The watery. Tamang-tama, no? Water signs to. Pisces. So, meron din tayong windy. Meron din tayong the fly. And meron tayong the earthy. Uy, nagsama-sama yung elements, 3 elements, no? Si fiery na lang wala. So, ayan, may watery tayo. Nag-iisip din yung ibang Pisces, no, sa inyo. Ayan, mga nakapikit yung cards. So, meron kayong iniisip na malakihan dito, no, Pisces. So, ano siya, ayan, may the windy rin, tapos may the earthy. Parang lahat ng elements, hindi, wala pala tayong the fiery. So, kung mapapansin nyo sa picture ng cards, yung mga pakpak nila or yung mga kamay nila ay naka-close pa. So, meron na yan nakaganyan. Tapos, yung wings nito. Tapos, yung ito niya. Nakatiklop. At saka meron yung the fly. So, nakatiklop pa siya. Hindi pa siya naka-spread. So, ngayong week na to, you are thinking about the situation na talagang hindi mo pa sure, parang nagiging uncertain ka pa, Pisces. So, when it comes to your decision, hindi ka pa ready i-open kasi, no, this week. Hindi mo pa ready, kumbaga kung kailangan mong option A or option B, hindi mo pa siya, parang hindi mo pa ma-finalize, kumbaga, yung iyong decision. Okay, so let's see what are the other messages. Meron tayong mirror effect. So, meron ditong dadating Pisces na kung ano yung ginawa mo before, okay, kung maganda yan, yung ginawa mo, there is some mirror effect na babalik sa'yo kung ano yung ginawa mo. So, may message of freedom ka rin. Kailangan, ayun nga, because you are not yet ready to fly, to spread your wings, you have to take action. Yun ang sinasabi. This week, kailangan mo magkaroon ng action, no? Reproach, ayan. Try to evaluate, Pisces, kung ano yung makakabuti sa hindi. So, parang, kumbaga, ma-gain mo yung freedom. Kasi, kung naka-close lang lagi yung mind or yung parang hindi ka pa ready to embrace challenges, naka-close lang yan. So, sabi dito, message of freedom, you have to fly. You have to take action. Hindi pwedeng sa susunod. Kailangan ngayon na, ngayong week na to. So, meron din tayong guide, ayan. You're being guided naman pala, no? But at the same time, sabi nga, kahit guided ka, you have to take necessary actions. Kailangan, ikaw pa rin yung gumawa sa sarili mo. Kasi guides are guides lang eh. Kailangan mo pa rin ikaw yung kumilos. So, there's some pagkilos na magaganap. And sinasabi sa card na, wag mo nang patagalin, Pisces, kasi ikaw lang din yung magsasuffer. Parang, kumbaga, don't prolong your agony. You have to decide, you have to take action. Kasi meron namang mga opportunities, updates na ganyan. Pero ikaw kasi parang, kumbaga, sa isang option close ka, sa isang option close ka pa rin. Tapos,
kumbaga parang meron kang 4 options tapos lahat yung parang hindi mo pa mapagdesisyonan kung ano yung kukunin mo. So, hindi ganon. Meron ditong message of freedom. Kailangan mo na ng pagkilos, okay? Tapos, let's see. House 6, ayan, establishing a foundation, daily life and practical details. So, para sinasabi dito na you have to start immediately. Huwag mo nang patagalin kasi para at least kasi day 1, day 2, naka-close ka, close pa rin yan. Sayang yung day 1 and day 2 mo. Pero kung ikaw ay kumikilos na, no, and there's a decision na ginagawa mo, si day 1, instead na naka-close siya, magiging open siya sa mga possible outcomes, no? Hindi sayang. So, you have to take actions talaga, sinasabi. Meron ditong house 1, individuality, self-image. Kaya pala may mirror effect dito, no? Self-image. So, re-evaluate, tapos meron ditong self-image. Meron ditong decision ka na kailangang harapin na parang kumbaga hindi para sa ibang tao. Parang mas more on decision to para sa sarili mo. Kung saan ka magbe-benefit. Yan sinasabi. Kaya may mirror effect kasi re-evaluate yourself kung saan ka talaga mas comfortable o kung saan mas magbe-benefit ka. Kasi hindi mo kailangang, kung nahihirapan kang mag-decide, Pisces, lagi mo iisipin yung makakabuti sa sarili mo. Kasi yun yung best options. Okay? Tapos meron ditong House 8, Transformation Karma. Facing fears, ayan na nga. Facing fears, Pisces kasi, wag mo nang patagalin. Kasi baka natatakot ka, baka pag ito yung kinuha ko, magiging ganito, magiging ganyan. That's why meron itong mirror effect, tapos meron ding self-image, no? Lagi mong tandaan na yung makakabuti sa'yo ay yung para sa sarili mo. Huwag mo munang isipin yung ibang tao. Okay? Tapos meron din ditong Mars. So, possible na ma-energy mo ma-embody mo ang energy ni Mars. Move forward, ayan, and defend self. So, this is all about self talaga, no? Unahin mo yung sarili mo, Pisces. Sinasabi na, pangatlong card na to na about yourself, no? Move forward, tapos isipin mo, baka yung iba kasi sa inyo nahihiya baka sabihin nyo na ayoko dito kasi baka ma-offend si ganito, ayokong kunin yan kasi baka sabihin ni ganito, hindi, wala naman ako utang na loob, yung mga ganong eksena. Don't do that. This week kailangan mong mag-move forward. So, meron lang dyan moving forward kung ikaw mismo yung gagawa sa sarili mo. Do not think about other people muna. Sabi dito, prioritize yourself. So, para hindi ka mahirapang magdesisyon dyan, kailangan mong unahin yung iyong sarili. Huwag mo munang isipin yung mga sinasabi nila kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung tutulong sa sarili mo, di ba? So, kung minsan, example lang kung nahihiya kang tanggihan siya, hindi pwede. Kailangan, you have to learn to say no. Kasi unahin mo sarili mo. Kung hindi mo naman kaya or hindi na tama para sa'yo, para sa situation mo, bakit hindi ka mag-no, di ba? Kasi ikaw din mahihirapan dyan, Pisces. Tapos, sa iyong love life naman, tingnan natin. Ayan, may camera. Reminiscing, keep safe, perception, learn from the past, make memories. So, ibang sa inyo na single, yung mga kabe-break lang, possible na kayo ay nagre-reminisce sa picture ng mga ex nyo, sa relationship nyo. Possible na nami-miss nyo sila. O kaya, kayo yung ini-stalk nila, mga pictures nyo, yung parang naiisip na, kumusta na kaya si ganito, naiisip pa rin kaya niya ako, na okay kaya ang kalagayan niya. Yan. Pero yung iba naman na in a relationship na, for example, nagka-date kayo, no? Parang kumbaga, paghiwalay nyo, nami-miss nyo agad yung isa't isa, no? Meron kayong ganong energy. Sabi dito, this week, you have to make memories. So, kung busy or kung hindi kayo busy parehas sa mga in a relationship to kung hindi kayo busy parehas, you can spend time together. Kasi possible na ito rin yung makatulong sa'yo na mag-release ng energy or tumulong sa decision mo. Pero, syempre, ikaw pa rin masusunod, Pisces,
sabi nga dito, kailangan, wala namang masamang makinig ka sa mga guide, no? Sa guidance ng ibang tao. Pero, especially yung family, okay lang yan. Pero, ikaw pa rin yung magdedesisyon. Kasi sila guidance lang. So, no? So, sasabihin nila, nasa sa'yo pa rin, ikaw pa rin bahala. No? Yung mga ganon. So, try to assess yourself, Pisces, para ma-release na yan and that you will move forward. Yun lang po. Thank you for watching.